Magandang araw klase! Tayo muling nagbabalik para sa isang panibagong talakayan. At ang ating pag-uusapan ay walang iba kundi ang ilan sa mga pangunahing tauhan ng El Filibusterismo at ang kanilang mga sinisimbolo. Tunghayan natin kung paano nila binigyan ng buhay at ningning ang nobela. Ang pinakapangunahing tauhan ng nobela ay walang iba kundi si Simon. Si Simon ay ang dating Crisostomo Ibarra ng Noli Me Tangere na nakatakas mula sa paghahanap ng mga gwardya sibil. Siya ay pumunta sa ibang bansa upang lumikom ng marami pang salapi at maging mayaman at bumalik sa Pilipinas upang magkiganti at hanapin ang kanyang nobyang si Maria Clara. Gayunpaman, siya ay kilala bilang isang mayamang alihero o siya'y nagmamayari ng mga alahas at nagbebenta. Siya rin ay binansagan bilang Black Eminence ng nobela sapagkat siya ay ang nagsusuhol sa Gobernador General ng Pilipinas kung paano magkaroon ng revolusyon laban ang mga Pilipino sa gobyerno. Siya ay sumisimbolo sa Pilipinong naghihiganti, nagnais magkaroon ng kalayaan na nais ipaglaban ang kanilang karapatan. Sa mga tauhan ng El Filibusterismo ay si Cabezang Tales. Si Cabezang Tales ay isang larawan ng ordinaryo at kaawa-awang magsasaka sapagkat ninakawan siya ng lupain ng mga Dominikanong praile at sa katunayan ay wala siyang kalaban-laban upang ipaglaban ang kanyang karapatan kung kaya't ang kanyang sinisimbolo sa kasalukuyan ay pagkakaroon ng walang hustisya sa ating lipunan. Marahil maraming magsasaka ang naghihirap upang magtanim, upang magsaka, ngunit hindi sila nabibigyan ng oportunidad upang umunlad. Si Huli na anak ni Cabezang Tales at umiibig kay Basilio ay nagkaroon ng mapait na kapalaran, nagkaroon ng mapagsamantalang karanasan, higit lalo nang siya ay maibigan ni Padre Camora. Sa kasalukuyan, sumisimbolo siya sa kalupitan ng mga kalalakihan, sumisimbolo sa mga kababaihan na walang kalaban-laban. Gayon din ang karanasan ni Basilio. Si Basilio na anak ni Sisa at kapatid ni Crispin na sila ay nahuli sa isang kumbento at pinagbintangang nagnakaw ng pera. Ngunit siya ay nagpatuloy sa buhay at pinag-aral ni Kapitan Tiago ng medisina. Sa kasalukuyan, sinisimbolo niya ang mga mag-aaral or ang kabataan na mga ulila o walang pera upang mag-aral ngunit nagpapatuloy at nagsisikap upang umunlad at maging matagumpay. Ang kaibigan naman ni Basilio na si Isagani na siyang pamangkin ni Padre Florentino ay naging sawi sa pag-ibig ni Paulita Gomez na pamangkin ni Dona Victorina D.S. Padana. Ngunit may ipinaglalaban sa buhay, isang liberal tungo sa kaunlaran at sumusuporta para sa kabataang Pilipino. Sinisimbolo niya ang mga kabataang sawi sa pag-ibig, ngunit nagpupunagi, ngunit alam ang tama sa mali, ngunit lumalaban para sa kabataan. Ang tiyuhin ni Isagani ay si Padre Florentino. Siya ay larawan ng isang Indyong Pilipino na nais na magkaroon ng kapayapaan at kasayahan ng kanyang mga katulad na mga kababayan. Siya ay larawan sa kasalukuyan ng pag-asa. Pag-asa ng pagbabago na magkakaroon ng pagkapantay-pantay, pagkakaroon ng karapatan ng mga Indyo, at pagkakaroon ng kapayapaan sa kanyang lipunan. Isa pa sa mga mabubuting praile ng kanyang panahon sa likod ni Padre Florentino ay si Padre Irene. Si Padre Irene ay isang kasilang praile na napilitan lamang na suportahan ang mga Pilipino sa pagpapatayo ng isang akademya na magtuturo ng wikang Kastila. Sa katunayan, isa siya sa mga nagbago ng huling testamento ni Kapitan Tiago patungkol sa maiiwanan nitong kayamanan. Kung kaya't ang kanyang sinisimbolo sa kasalukuyan ay
prahiling nasa loob ang gulo. Ito yung mga tao na mabuti ang pakikisama sa iyo, mga taong maganda ang pinapakitungo sa iyo, ngunit sa likod nito ay may masamang hangarin. Mga taong may mga masamang ugali, ngunit hindi ipinapakita ng diretsuhan o sa personal. Narito naman ang ilan sa mga pangunahing tauhan na nagsilbi bilang mga kontrabida or mga tinuturing na kanser ng lipunan. Ang una ay si Ben Saib. Si Ben Saib sa kanyang sariling pagkakaunawa o paniniwala ay siya ang pinakamatalinong tao sa kanyang panahon. Siya ay isang manunulat, ngunit hindi tapat sa kanyang sinusulat at hindi tapat sa kanyang mga sinasabi. Siya ay larawan o sumisimbolo sa pagiging mapagpanggap at mga impokrito. Maaring ito ay mga tao na magaling magsalita, ngunit hindi muna kilalanin ang sarili. Magaling maglinis ng ibang dumi, ngunit hindi muna marunong tingnan ang kadumihan sa kanyang sarili. Ito rin ang mga taong magaling magtago, mga taong magaling magpanggap at magpeke ng kanilang pagiging tao o ang kanilang pagkatao. Isa pa sa mga itinuturing na kanser ng lipunan ay si Padre Camora. Si Padre Camora ay may pagkamahilig sa laman, may pagnanasa sa mga kababaihan, kung kaya't sinisimbolo niya ang mga taong mapang-abuso, lalo na kung sila ay nasa kapangyarihan. Ito yung mga taong nagpa-power tripping. Ito yung mga taong mapang-abuso at inaabuso ang kanilang kapangyarihan, lalo na sa mga taong alam nila na walang kalaban-laban. Nariyan din si Don Custodio na kinilala bilang Buena Tinta at nakapangasawa ng isang mayamang babae na naging dahilan ng kanyang pag-angat sa lipunan sapagkat sinuportahan siya nito sa kanyang komersyo at sa kanyang negosyo. Ngunit may ituturing siyang isang ignoranteng tagapagpayo ng pagpapatayo ng akademya sapagkat mayaman siya ngunit may kulang sa kaalaman. Isinisimbolo niya ang isang tao o ang mga taong mapagmalaki. Ito yung mga taong mahilig magbuhat ng bangko, mga taong mahilig magsabi ng kanilang mga karangalan, ngunit may itinatagong lihim patungkol sa kanilang sarili. Ito lamang ay ilan sa mga pangunahing tauhan ng nobelang El Filibustrismo at meron pa tayong ibang tatalakay mga iba pang tauhan ng nobela. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-ring ng bell para sa marami pang talakayan. Paalam, klase!